yung tinatawag na self-confess sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado. Kung wag kayong magsabi sa akin na hipokrito na sagot ang gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yun. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap. Hindi naman bilang ang pinapatay ng administrasyon na walang katunayan. May tips for pressure sa inyo ng tao or local officials? Pasensya na po at sasabihin ko, Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinedo. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko. Nasa loob ng tulungan. Pinatay niya parang hayop na walang talaman. Naku po mga kabayan, sa tingin nyo, maniniwala po ba tayo sa pinagsasabi ni Kerwin Espinosa? Natatakbo pa naman sana ito bilang mayor sa kanilang lugar sa Albuera, Leyte. Naku po, magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Samantala, narito naman ang kabuuang panayam kay Kerwin Espinosa. Pakinggan natin mga kabayan. Mayong hapon natong tanan. Magandang hapon at sa atong tanan. Good afternoon. Naglibog ko kung saan ako pangayo kakahuran kay tumikan nagsagol-sagol karon ang media na naakaron kari. So may hapon kanatong tanan. Una sa lahat, ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa iba't ibang media outlet for attending this media conference. Bilang mamamayan ng Albuera at tumatas kong mayor sa darating na halalan 2025. Ang media conference na ito ay aking isinigawa upang bigyang linaw ang lahat ng mga katanungan at aligasyon na ibinabato sa akin, na kung saan ito ay bigay dungis ng aking pangalan at sa aking pamilya, Espinosa. At ito rin ay nagbigay ng agam-agam sa kalehitimo ng aking kandidatura. Sa abot ng aking makakaya, sasagutin ko ng buong tapat ang inyong lahat na mga katanungan at bigyan linaw ang lahat ng mga isyu na ibinabato sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you very much, Mayor Kerwin Espinosa. Okay, the reading of the press communiques. Each member of the media can ask 2 questions and 1 follow-up question. Pwede siya, sabi sa akin, pwede daw di magkasunod. You can ask 1 question now and 1 question later. Pwede siya hindi magkasunod. Okay. Shoot all your questions during the press con proper. There will be no individual interview after the press con. You may go live on social media, take videos and pictures also. The moderator will decide per turn to ask question.
Please wait to be acknowledged. After the press con, should you have any other concerns, please approach the moderator and raise your concern over the microphone. Thank you very much. So, sino po ang... please acknowledge muna kung anong name tapos kung outlet po before the mic is here po sa front. Tapos second si Ma'am third. Hello. Good afternoon, sir. Yun is Omar, DYP at Congressional Tacloban. Sir, I'd like to know, ano po ang plano po ni Sir Kerwin Espinosa for the next 3 years? And naka-affect po ba, sir, sa election o magiging campaign niyo, yung mga records niyo, sir? So, ang plano ko talaga sa aking pagtakbo ay ipagpatuloy ang napag-usapan namin tatlo sa aking ama bago siya pumanaw, bago siya kinitilan ng buhay na walang kalaban-laban. Parang sa panahon na yon, parang namilin-bili na siya. Nasabi niya sa akin na huwag ka talagang umuwi dito. Kahit na anong mangyari, kung sino man sa atin ang mamatay, at kung sino man ang maiwang buhay, ipagpatuloy mo ang plano natin sa Albuera, lalong-lalo na sa droga, sumpuin mo talaga yan at yung kriminalidad. At ang health services at ang mga farmers at ang mangingisda na inaangkin na ang dagat natin sa Ormo, samantalang ang karagatan na yan ay sa Albuera. Okay. Sir, follow sa nakaka-affect po ba, sir, yung record ninyo? 100% sure ako na hindi makaka-apekto. Ano mang issue na binabato nila sa akin, handa akong harapin at sagutin. Basta itanong lang sa aking harapan ang specific na issue para masagot ko rin ng maayos, para maliwanagan at maintindihan ng taong bayan. Thank you, sir. Thank you. Yes, please acknowledge po. Good morning, Sir Kerwin, and the rest of your slate. I am Miriam Isakada of the Philippine Star. I stick to the question I earlier submitted dun sa request mo. My question is, in your opinion, what's the estimation of illegal drugs spread in the country now? Was Duterte correct in implementing the drug war? If not, what do you think is the better way to address illegal drugs? Do you think illegal drugs spread can be stopped now? Sa aking sarili at ang aking sariling opinion, ayaw kong sagutin at pangunahan ang ating gobyerno na ngayon nagpaplano sila kung ano at anong klase pagsugpo sa paglaganap ng droga sa Pilipinas. Yun lang po. Kung tatanungin niyo ako kung ang droga dito sa munisipalidad ng Albuera, kaya ko bang bigyan ng solusyon at maging zero tolerance ang droga dito? Sasabihin ko po sa inyo, sa ngayon pa lang, tumutulong na ako sa ating kapulisan para dahan-dahan nang mawala ang droga dito sa lungsod ng Albuera. One last follow-up, sir. May mga kaso ka pa ba, sir, na hinaharap doon sa illegal drugs? Sa awa ng Panginoon at kay Allah, hindi niya ako pinabayaan na lumitaw talaga ang katotohanan na ako ay inosente sa kalakaran ng droga.
sa awa ni Allah at sa Panginoon, I'm very thankful. Lahat ng kaso ko sa droga ay na-dismiss na. Hindi pa ako nakaupo at nagsalita. Hindi ko pa ipinagtanggol ang aking sarili. Kinukuman na ng hukuman na ma-dismiss kasi kulang ng ebidensya, kulang ng sapat na katibayan. Yun lang po. Sir, para makapatapos na yung lahat, kasi di ba yung nag-usap tayo ng text na yung self-confessed drug lord ng Eastern Visayas, would you mind to correct that? Kasi lahat ng mga media naman yun ang i-describe. Would you mind to correct it now para kami rin mag-kind of Of course, hindi ko masisi ang media dahil ginawan ako ng kwento sa nakaraang administrasyon, lalo na si Bato. Siya ang gumawa ng kwento na ako ay nasali, membro ng droga, ng kalakaran na droga. Yung tinatawag na self-confess, sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado, kung wag kayong magsabi sa akin na impokrito na sagot ang gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap, at hindi naman bilang ang pinapatay ng administrasyon na walang katunayan na engage o sa droga. Yun lang ang masabi ko. At ngayon, sa media community, ako ay mahiling na sana hindi na ilabas ang aking pangalan na self-confess kasi sa awa ng Diyos at ni Allah, dismiss na lahat ang aking kaso sa droga. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you, sir, for the nice Ma'am Miriam. Okay, I'd like to remind 2 questions para to give naman others, baka maubusan tayo ng time. Pag meron pang time, we can shoot more questions later after ng lahat. Okay? Yes. Next. Sino susunod? Siya na una nag-raise, tapos ikaw. Good afternoon. I am Ronnie and Mario from Magic and Tacloban. And once again, so sana wish you luck sa atin na sleep po ni Sir Gavin. Ang tanong ko po, first kasi dito, pero elaborate ko lang po siya yung tinatawag ko, what makes you decide to run for Medcore? Ito po ba yung umarap po? How do you Tagalog? Ito ba yung kahilingan ng father mo na wala para ipatuloy po yung mga pinapangarap para sa mga taga-Albuera? Exactly. Isa sa mga dahilan kung bakit sumabak ako sa politika dahil sa iniwan niyang mensahe sa akin na dapat ipagpatuloy ang magandang plano niya dito sa lungsod sa Albuera. Yun lang po. At isa pa pala, talagang nagpursigi ako na tumakbo marahil sa araw na ako ay lumabas ng kulungan. Nandito yung mga kapitan, yung iba wala dito, sumalubong sila sa akin at walang ibang sinabi, tumakbo daw ako ng pagka-alkalde dito sa lungsod ng Albuera. Hindi ako agad naniwala sa kanila. Umuwi talaga ako dito. Doon na talaga nabuo ang aking desisyon
na tumakbo bilang alkalde ng Albuera dahil sa mga tao, bata man, matanda, kahit isang tawag to, kahit pagdating ko dito, pagbalik ko sa Albuera, sumalubong sa akin ang libuan na tao na naghikayat sa akin na ikaw ang tatakbo ng mayor ng Albuera. Ang suporta nila nandoon daw. So, nakapag-decide ako, sige, hindi ko kayo bibiguin na ako ang inyong i-push bilang mayor, bilang tatakbo ng mayor ng Albuera. Leyte. Okay, follow-up question na lang po ako kay Sir Sherwin. Medyo controversial itong Yung taga dito talaga sa Leyte. Kasi kung hindi ka taga dito, hindi mo ma-feel ang love sa mga tao na nakatira sa Rehiyon 8. Thank you very much. Pero wala akong sinabi na sino siya, kung sino ang susuportaran ko. Basta ang sinasabi ko, suportaran ko yung totoong tao na taga Leyte. Wala nang iba. Alam nyo na yan. Thank you very much. Good afternoon po. April Ayaso po ng Kaboses Radio 185. Sir, paano niyo po nakahandle yung mga paninira sa inyo? Ano pong ginagawa niyo? Based on my experience, binabaliwala ko lang yung mga binabato at paninira sa akin. Palagi ko lang iniisip ang kanta ni Freddy Aguilar, natawanan mo ang iyong problema. Pinapalampas ko lahat ng binabato sa akin kahit na walang katotohanan ko. Hindi po balakid sa akin pagtakbo ang mga isyu ng kahit ano. Tuloy si Kerwin Espinosa tatakbong mayor sa Albuera. Sir, anong masasabi niyo sa kanila? Anong mensahe niyo po sa kanila? May nabasa akong isang quote, hindi ko lang masabi ko, parang nakalimutan ko eh. Kasi mahilig ako magbasa ng libro. Ang sinasabi doon, never judge the people their past. People change. Siguro yun ba yun? Nabasa niyo yun, ma'am, no? Ang tao ay talagang may pagbabago. Darating talaga ang panahon na magbago ang isang tao. Lalo na sa nangyari at na-experience sa buhay ko. Yun lang po. Okay, thank you, Ma'am C. Ma'am Jasmine, and then, okay, Elmer, tapos Obed, and then, Fred. Good afternoon, Jasmine po sa Rapper. Actually, yung tanong ko, medyo natanong na rin din. Pero ano lang, sir, balikan ko lang yung yung statement po yung kanina na during the Senate hearing, nandun po kayo, sabi po ninyo na gagawin mo, siguro aaminin mo lahat para to protect your family. Ang tanong ko lang, may nagpa-pressure po ba sa inyo doon? Or you are under duty? Yes, yeah. I'm under oath on that time. Hindi naman yun korte. Hindi naman yun sa court. So, pwede natin sabihin lahat doon kasi hindi yun trial ng court. Diba? Siguro, kung pressure ang tinatanong mo sa aking buhay, sobrang pressure. Kung ang bagyong Yolanda malakas na yun, mas malakas pa doon ang pressure na na-experience ko sa panahon na iyon. May nagpa-pressure sa inyo ng tao or local officials? Pasensya na po at sasabihin ko.
Senator Bato. Ginagamit niya si Juby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Sir, sana lang, ano yung comment niyo yung latest na statement na ipinalabas ni Spirido na si General Bato yung protector ni Sir Wilson? Ang protector ko talaga, sasabihin ko rin, ang protector ko talaga, ang Panginoon natin at si Allah, at through the lawyer of mine, Mr. Attorney Raymond Palad, magaling to. Kaya lahat ng kaso ko, na-dismiss na ko. Thank you, sir. Thank you, Jasmine. Sir, si Elmer sa Daily Review. Sir, looking back sa nangyari sa inyo, sa family and everybody, ano yung nasa isip nyo pag iniisip nyo ang naging war on drugs ng Duterte administration? Pakiod. Ano pa yung thoughts nyo pag naisip nyo yung war on drugs ng Duterte administration? Ano pumapasok sa isip nyo? Sasabihin kong opinion ko, wala namang magandang naidulot yung war on drugs nila eh. Kasi ang pinapatay at hinuhuli yung mga maliit at mga mahirap na tao. Samantalang may maraming dapat hulihin na mga hindi taga dito sa atin na nandoon sa paligid lang nila, hindi nila ginalaw. Sir, follow-up question lang. Anong naging impact ng war on drugs sa iyo at sa family mo? Ano yung mga malalaking bagay na nangyari sa inyo na dulot ng war on drugs? Ang nangyari, please repeat your question. Yung nakasagot ka rito, how did the drug war impacted you and your family? And also, if you're going to launch a war on drug Siguro, para sa akin, naka-apekto ang war on drugs. Nakakatulong naman, pero hindi lang tamang implementasyon ang nangyari. Kaya, kapag decide ako, natutulong sa war on drugs sa tamang paraan na walang dahas na mangyari at walang dugo na daganan. Yun lang po. Okay, thank you. Next, to Obed, and then Fred, then X. Hello, Okay. everyone. This is Obed Pilon, the isang party business. Sir, my first question is, ngayon na wala namang plano na balikan yung mga police na bumatay ni Daddy. Kung sa sitwasyon na yan, hihilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Kasi yung kaso kasi ng Mayor, mayroong suspect si Kerwin Marcos. Ano kaya plano? Para sa akin, kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon para madaan talaga sa masusing procedure
sa korte, sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para din mapatunayan ang AGG. So may last question muna sir is sa ang election. Kung sino sa mga kalaban mo ang Pilipinas na medyo may laban? Hindi naman sa pagmamayabang, walang laban sila sa akin. Kasi ang mga Alverahanos na ang nag-toss up sa akin para tumakbo, hindi ang sarili ko na pinilit ko sila. Walang nangyari ganon. So, sa mga kakontra ko sa politika ngayon, pasensya na po ha, na medyo alanganin kayo sa mga tao dahil may mga nakaraang issue kayo. Ako ngayon, may issue na pagbabago lang ang sa akin sa lungsod ng Alvera. Thank you sir. Magandang hapon, Fred Madernos po, Sir Kerwin. At dalawang tanong ko para kay Mayorable Kerwin at kay Vice Mayorable. At tama. Ang tanong ko lang, in few months now, Sir Kerwin, it will be campaign period. You will be going out in the open to the public because you have to campaign. And ino-consider ba natin ang baka naibunyag mong mga pangalan doon na David sa droga, locally and nationally, na pwedeng balikan ka sa mga ganong sitwasyon. Gantihan, kumbaga. Kung sino man yung nadawit sa aking testimonya sa Senado, ako'y humihingi ng taos-pusong kapatawaran sa inyong lahat. At handa akong harapin kung ano man ang inyong plano sa panahon na yon. Kung balikan nyo ako, balikan nyo lang. Kasi sa panahon na yon, ako talaga ay sobrang pressure na gumagawa na lang ako ng mga pangalan na may dawit para pakinggan ang balita na maganda. Pero sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa ko testimonya kasi walang katotohanan. Yun lang po.